Mga idol at kabayan, dalawang good news. Good news number 1, Amerika handang ituloy ang pagbebenta ng mga armas sa Pilipinas. Naman, dapat lang. Good news number 2, Pilipinas sikat ngayon sa India at sa ibang bansa dahil sa pagbili ng defense equipment na BrahMos missile sa bansang India. Isa itong malakas na mensahe sa China na ang amin ay amin. Ilan sa mga Biden Democratic members of Congress ay isinusulong ang panukalang itigil ang arms deal sa Pilipinas dahil sa mga paglabag sa karapatang pantao ng Armed Forces of the Philippines. Ang tanong, bakit hindi kayang bitawan ng Amerika ang Pilipinas? Ano ang meron sa Pilipinas na napakahalaga sa Amerika? Totoo ba na merong nilabag ang Armed Forces of the Philippines na mga karapatang pantao? Yan ang mga tanong na ating bibigyan ng linaw dito lang sa Good News Philippines. Panoorin, i-like ang video at mag-subscribe. Mabilis lang ito, promise. Pero bago tayo mag-umpisa sa ating main topic, Pilipinas sikat ngayon sa India dahil sa ginawang paglagda ng dalawang bansa ng isang implementing arrangement para sa pagbili ng mga defense equipment ng BrahMos missile sa bansang India. Hindi makakaila ng Pilipinas na ang pagbili ng nasabing pinakamabilis na supersonic cruise missile na mas mabilis pa ito sa speed of sound ay isang pinakamalaking modernization defense capability ng kasalukuyang administrasyong Duterte bilang isang game changer para sa bansa. Isang sikat na news program sa India, ang WION, ay hindi maitago na tuwang-tuwa ang bansang India sa napakalaking development na ito upang mabigyan ng sapat na tulong pang-depensa ang Pilipinas sa agresibong pamamalakad ng China sa West Philippine Sea o South China Sea. Ang pag-acquire ng BrahMos missile ayon sa WION ay isang malakas na mensahe ng Pilipinas sa China na pagdating sa teritoryo, hindi nito hahayaan na maagaw ng sinuman. Kinumpirma ng Estados Unidos na walang mga paghihigpit sa mga pagbebenta ng armas sa mga militar ng Pilipinas sa araw matapos ang panawagan ng Maynila para sa mas matatag na tulong sa depensa habang binubuksan ng dalawang bansa ang negosasyon upang mabago ang isang pangunahing kasunduan sa militar. Sinabi ng tagapagsalita ng US Department of Defense spokesperson Mike Howard na sila ay maghahanap ng paraan upang higit pang mapalakas at maisulong ang kooperasyon at kasabay nito na igalang ang karapatang pantao. Ang alyansa sa seguridad ng Estados Unidos at Pilipinas ay nagkakaroon ng isang malaking pagsubok sa pangangasiwa ni President Joe Biden. Isinaalang-alang ng Washington na may malaking pakinabang ang Maynila sa mga pagsisikap nitong kontrahin ang pagpapalawak ng China sa Asia Pacific. Noong nakaraang taon, kung inyong naalala at ayon pa sa bagong administrasyong Biden, naniniwala ang kanilang mga miyembro na may paglabag ang Armed Forces of the Philippines sa mga karapatang pantao sa mga pagkasawi ng mga makakaliwang grupo, kaya nagsanhi ito ng pagpanukala ng mga miyembro ng Biden's Democrat Party upang maghain ng panukalang batas na ihinto ang lahat ng tulong sa seguridad ng Pilipinas noong nakaraang taon at nasa binbin pa ito hanggang sa ngayon ng US House of the Representatives. Noong nakaraang Setyembre, isang pangkat ng mga miyembro ng Democratic Members of Congress ang nagpakilala ng panukalang batas sa Kamara na isuspende ang lahat ng tulong sa militar at pulisya ng Pilipinas maliban kung ang administrasyong Duterte ay gumawa ng mga reforma sa karapatang pantao. Mga idol at kabayan, hindi ko alam kung saan kumukuha ng datos ang Estados Unidos tungkol sa paglabag ng Armed Forces of the Philippines sa karapatang pantao. Dahil kung inyong maalala, ipinahayag mismo ng Armed Forces of the Philippines, and I quote, "In many instances in the past, we have been solid. We have been emphatic about our position against human rights violations. That the Armed Forces of the Philippines has no record of any human rights violations then and now," unquote. Sinabi ng tagapagsalita ng Armed Forces of the Philippines na si Brigadier General Edgardo Arevalo, pero hindi kinagat ni President Duterte ang mga paratang ito. Sa halip, sinabi ng Pangulong Rodrigo Duterte noong ika-12 ng Pebrero na ang Estados Unidos ay dapat magbayad upang ma-renew ang Visiting Forces Agreement na nagpapahintulot sa mga tropa ng Estados Unidos na mailagay o maidestino sa Pilipinas na bilang pinakamahalaga sa Amerika para sa diskarting militar dito sa Asia Pacific. Kasunod, sinabi ng Embahador ng Pilipinas sa Estados Unidos na si Jose Manuel Romualdez na ang militar ng Pilipinas, and I quote, "must be equipped with new aircraft and other hard assets," unquote, para sa pakikipag-alyansa sa Estados Unidos upang umunlad ito. Yan ang kanyang interpretasyon sa sinabi ng Pangulong Duterte na humihingi ng kabayaran sa Estados Unidos para sa VFA. Well, mga idol at kababayan, tama si Ambassador Romualdez dahil kailangan natin ng mga
mga kagamitan na kayang depensahan ang ating bansa habang wala pang tulong na binibigay ang Estados Unidos sa panahon ng sigalot. Sabi nga ng iba nating mga kababayan, paano namin kayo ipagtatanggol kung ayaw nyo naman kaming gawing malakas? Nakaraang buwan ipinahayag ng Pilipinas ang balak nitong bumili ng humigit kumulang 15 mga S-70i Black Hawk helicopters na ginawa ng PZL Milik, isang Polish subsidiary of the US defense firm Lockheed Martin, upang dagdagan nito ang puwersa sa himpapawid at ang tuluyang pagretiro ng mga lumang helicopter na Bell UH-1 UA helicopter. Noong Abril 2020, inabisuhan ng kagawaran ng Estado ng Estados Unidos ang kanilang Kongreso ng dalawang potensyal na pagbenta ng mga attack helicopters at mga missile sa Pilipinas na nagkakahalaga ng pinagsamang $2 billion. Tumanggi si Howard na magbigay ng komento tungkol sa mga partikular na pagbebenta ng mga armas ng Estados Unidos na binanggit ang patakaran ng gobyerno. Ngunit sinabi ng kalihim ng depensa na si Lloyd Austin na pinatunayan ang pangako ng Estados Unidos sa mga kasunduan sa militar sa Pilipinas sa pamamagitan ng isang tawag sa telepono noong ika-9 ng Pebrero kay Secretary Delfin Lorenzana, ang kalihim ng depensa ng Pilipinas. Sa pamamagitan na gawing normal ang mga pagbebenta ng armas sa Pilipinas, ang administrasyong Biden ay itinutulak ang laban sa isang koalisyon sa loob ng kanyang sariling partido na humihiling na muling suriin ang tulong sa seguridad sa Maynila. Si President Biden noong nakaraang buwan ay pinahinto ang mga pagbebenta ng armas sa Saudi Arabia at United Arab Emirates dahil sa mga alalahanin sa karapatang pantao. Naniniwala ang mga eksperto na ang Estados Unidos ay hindi aalisin ang tulong sa seguridad mula sa isang kaalyado na itinuturing na mahalaga sa pagtutol sa pagpapalawak ng China sa Asia Pacific. Maaari nitong mas palakasin ang Maynila upang masiguro ang suporta ng Estados Unidos para sa militar nito bilang isang paunang kondisyon sa pagpapalawak ng Visiting Forces Agreement. Ang pagnanais ng Pilipinas para sa mga bagong assets ng pagtatanggol ay isang hamon na dapat tugunan ng Amerika upang makagawa ng bagong VFA. Mga idol at kabayan, ang Visiting Forces Agreement at ang strategic location ng Pilipinas na malapit sa West Philippine Sea ay isang malaking alas ng bansa upang mas makapagdemand tayo sa Amerika ng mas modernong kagamitan na sa ngayon ay mahirap nating makuha dahil sa una, wala tayong sapat na pondo at sa sitwasyon na prioridad na matugunan ng gobyerno ang suliranin sa pandemic. Maraming salamat. Ang tagahatid ng balita, Good News Philippines. Mabuhay ang mga Pilipino! Mabuhay ang Pilipinas! Laban Pinas.